Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Friday! Friday na ba? Is it Friday? 8. Yeah, Friday. So, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagkamusta at sa inyong pagpanood at sa ating mga bago na mga kabrigada. Ang Pinoy Survivor ay channel na trying to reach out to all the Filipinos here and abroad, and even mga mga foreign nationals, no, kung makaka-relate na lahat tayo ay may kanya-kanyang karanasan sa buhay na nagsurvive tayo. May mga trials, but we are able to surpass and endure. So, minabuti kong magkaroon ng vlog about it. Sinabi ko yung buong buhay ko para makita naman ninyo na yung mga pinagdaanan kong medyo mahirap kahit papano nakaka-survive, and it's just in the belief that merong creator at merong savior. So doon nag-aano yung aking paniniwala. Pwedeng mangyari lahat ng kaguluhan, lahat ng trials, magkaroon ng digmaan, magkaroon ng earthquake, magkaroon ng mga sakuna, etc., etc. But never forget na God is in control of our lives, and we can always ask for help, no, sa kanya. Pinakita ko sa inyo sa mga vlog, sa Pinoy Survivor vlog, video 1 and so on, yung buong buhay ko, showing how many times na pumasok si God sa buhay ko all along, na kahit hindi ko siya pinapansin, hindi ko siya siniseryoso, pero nandun pa rin siya, hindi siya nagsawa. Yun ang gusto ko i-impart sa inyo. Yun yung gusto kong sabihin. May senior na rin ako eh. kaya lalo na yung mga mas nakakabata dito sa atin na just don't give up. Ganun lang. Don't give up. Tawag lang kayo. Pagka you feel na you are boxed into a situation na parang seemingly wala nang lulusutan to, hindi yung pagkakriminal, yung sitwasyon ninyo sa buhay na parang nagpa-pile up yung mga gastos ko, ang dami kong problema. Tawag lang kayo, i-offer nyo sa kanya lahat, and He will answer and He will deliver you, di ba? Na away from it all. It's just a matter of believing and trusting in God, and then yung isurrender nyo lahat sa kanya. That's the word for today. Amen. Para akong umuusok eh. So, please like, share, and subscribe. Yung mga ayaw sa ganito, you unsubscribe. Ano lang. And if you are watching, consider yourselves na kahit papano, sinuwerte kayo, nakachamba kayo ng may ganitong nagsasalita, na ako, instrumento lang naman ako no? And then yung isang side ng aking ng vlog is how I react with you. Yun yung Survivors Community vlog. Marami na rin yun So I try to create a playlist, no? Yung isa medyo hindi ko na na episode yung mga episode 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung more of my religious beliefs, no? Himayin ko sana yung Bible dun pero hindi naman ako siguro ganun ka knowledgeable, mas ako doon sa practicality of it all. Okay, so marami nangyayari sa atin, sa paligid natin. Hayaan nyo lang na mangyari, dasal lang ang kailangan. Okay, so marami pang dapat mangyari. Tapos noon, in the coming vlogs, I'll try to explain how I understand things based on prophecy. Pero sa ngayon, based on logic, ang aking gustong talakayin.
Hindi ko muna masagot yung question nyo kasi something's wrong with the computer o yung internet siguro, no? Now, ang ano doon, tapusin ko lang, ang mga bago natin subscriber, just look at the playlist, mamili na kayo, keep para makahabol kayo. So, merong Buhay Kadete, Buhay PMA, kung may anak kayong PMA, you can watch it, and then anyway, 19 Forgotten na yung sa amin, yung batch namin. Pero may makukuha pa rin kayong mga pointers para sa anak ninyo, or yung mga para sa daily lives niyo, may matututunan kayo. Okay, may buhay military, may buhay civilian, may buhay farmer. At saka yung mga pananaw ko, hindi naman sa lahat ng mga current events. Yun lang sa mga tingin ko na may opinion na dapat i-share sa inyo. Sinishare ko yung opinion ko, pwede yung opinion ninyo ang mas nagmamatter or mas may weight. Pero nasa inyo yun. Ang sa akin, take it or leave it. Sinasabi ko lang, baka makasakali may makuha kayong kakampi, or ako naman, malaman ko through your comments below, meron pala akong kakampi. May naniniwala pala sa akin. Okay, so nasaan tayo ngayon? Malaking problema ng Congress, no? Malaking problema kasi in the past vlog sinasabi ko delikadong Congress. Now, I will follow up on that. Kasi ngayon, na-contempt na si Badoy, Doc Badoy at saka si Caselis, na-contempt na, nag-hunger strike pa. At maraming naglilitawan ng mga pro at saka mga anti sa dalawa. Yung iba sinasabi na vlogger buti nga sa inyo, mga ganun ba. Dapat tanggalan ng prangkisa yung SMNI. Tapos meron pang batikos kay BP Sara, okay? So pagka tinitignan ko itong mga ibang vlogger, parang meron sinusundan na storyline. Parang may sinusundan silang storyline. Kaya parang sorry, pero ang naisip ko, parang mga bayaran eh. Mga bayaran eh. Sana may magbayad sa akin, ano. Pero kahit may magbayad hindi ko naman tatanggapin. Ina nyo. May sarili akong paninindigan eh. Ibang vlogger kasi, nakita mo, mga loyal dati sa kay Sara. Ngayon biglang grabing kung bastusin si Sara eh. Kaya nakakainis. Anong klase mga Pilipino yung mga ganyan na hindi wala pera-pera eh. Mukhang pera-pera lang sila. Okay? So, mag-ingat kayo. Ang advice ko, mag-ingat kayo sa inyong mga napapanood. At huwag niyong tatanggapin yung mga pinagsasabi ng mga gunggong na yan, yung mga nakakala mong matatalino na yan ng mga vlogger at face value. Kasi baka ma-mislead kayo into believing something. Now, I'll try to share to you what I think of all this, no? Nagkaroon ng eleksyon, namang problema si BBM, sino magiging president niya, vice president niya. BP Sara, hinihikayat ng tatay niya na maging presidente. I-hand over kay BP Sara yung reins of power as the Philippine president. Kasi tatay presidente, sino bang tatay ang hindi poposisyon yung anak niya. Kaya nga merong party, merong ganyan. Si Sara may sariling utak, may sariling damdamin, may sariling paniniwala at paninindigan. That's why she decided to be just a BP matapos siyang ligawan ni BBM. Okay, yun yung nangyari. Walang walang fake news doon. Yun yung nakita natin. At ang daming mga vlogger na kumampi, unity. So, nanalo, 31 million votes si Marcos and 32 million votes si Sara. Di natin alam kung sino yung mga Pero alam ko, ang sigurado ko, nanalo si BBM kasi nadala siya ni BP Sara. It was a strategic win for Marcos. Strategic yung ginawa niya na of all the contenders na ang kinihikayat ng mga tao magtakbo si BP Sara as president, she opted to become the vice president so that she will gain experience from mayor to VP
And now, Secretary of Education, hinihingi niya defense di ba? Pero ang defense binigay kay Gibo. Tama naman kay Gibo, di ba? Tapos noon, si Marcos, naging presidente. 31 million boss, 32 million boss si Sara. Mas maraming bumoto kay Sara, no? Di kung tumakbo siya presidente, does it follow na siya sanang presidente ngayon? Question mark yon. Question mark. Now, yung mga ibang vlogger, kung nakikinig kayo, sana matauhan kayo, no? Sana matauhan kayo mga animal kayo, no? Kasi kung yung sinasabi nga ni Akop na congressman, P-mayor 'yon. Plus 70s 'yun na 70 siguro, no? Sorry, hindi ko matandaan, sir nag-abot kami sa serbisyo yun. Snappy yun Bilib ako doon kay Akop. Pero hindi ako, doon sa nadinig ko sa kanya, parang hindi ko type yung sinabi no? Na ganon, na you do not have a monopoly of patriotism. Mas malaki ang aking binuwis kaysa iyo. Sorry sir sorry. Pero hindi dapat ganon Mas nakakatanda ka Mas marami ka experience. Dapat you have the latitude doon sa pag-understand ng lahat. You should have the maturity. You're a congressman, you are an ex-general, and you are a respected person. Hindi ka dapat magsalita ng ganon. Parang kulang ka sa pansin ang dating Kaya mo, kahit nga 1 year lang nag-serve itong tao, 1 year or 1 month, wag mong i-measure, yun yung akin, wag mong i-measure yung service niya at service mo na kunyaring 35 years, 37 years, and still ongoing yung service mo as a congressman. You do not measure that. You cannot measure that. Parang honor nga, you cannot measure honor. Hindi porke 36 years kang honorable. Itong isa, 1 year lang honorable siya. Mas honorable ka sa kanya. Hindi. Wag mong i-measure yung love of country. Nagsalita siya, entitled siya doon na yun yung comment niya So wag mong barahin. Yun yung sa akin. Kaya sir, I disagree with you. As a PMAyer, I disagree with you. Nabawasan yung respeto ko sa iyo sorry sir Kasi bilib ako sa iyo Bilib ako sa iyo. Pero things like that you shouldn't say. As a PMayor, as a congressman, as a former military man. You do not say that. Mas malaking binuwis ko. Nagbubuwis din ang buhay ang mga yan. Si Casely, si Badoy, lahat ng NTFL-CAC, lahat yan. Nadidinig tuloy ng taong madla, buti pa kayo. 36 to 37 years, 40 years in service. Di wala kami kapag-asang pantayan kayo. Kasi kami, ganito pa lang yung serbisyo namin. Mali. Bakit? Yung pagiging doktor ba niya o yung pagiging anong ginawa niya? Pati nga si Caselis Yung pagiging NPA niya, hindi yung service to country. Mali yung perception niya noon, pero at his point of view, he was doing service for people and country by being a rebel. So you have to look at it from a perspective na hindi niya sinayang yung buhay niya. And right now, he's trying to correct yung mga tingin niya na mali na paniniwala niya noon. He's trying to rectify everything, and that is laudable. Pero yung ganon, mali. Nakakaya yung Congress. Okay, balik tayo sa aking sinasabi na kapalpakan ng nandun ako kay Marcos na nanalo, naging Vice President si Sara. And ang taas na expectation ng tao. Why? Kasi tatay niya presidente. Ang tatay ni Sara, napapalitan niya presidente. Dalawang presidente, parehong malalakas. Strongman pareho. Marcos, tatay niya, senior, na maraming ginawa para sa madla. At si Didi PRRD, na maraming ginawa. In fact, yung droga, kung hindi siya kumilos, drug company na tayo, drug country na tayo ngayon. Kaya yung mga marunong dyan, yung nagsasalita against Duterte, maiya kayo. Swerte kayo mga anak ninyo, hindi drogista. Yung neighborhood ninyo, safe kayo. You are
speaking against a former president who was strong enough and bold enough to do something about the drug menace. Aba, maya naman kayo. Nakikinabang kayo from the strongman Duterte. Tapos ganyan ang, kung tirahin nyo ngayon, batikusin ninyo. Mga animal kayo, mali naman kayo. Wala kayo utang na loob. Yun yung ano eh. Bakit? Pera-pera eh. Kasi meron kayong storyline na sinusunod eh. Kinakailangan, gibain ninyo yung ano, kasi meron kayong pinapaboran. Sino ang pinapaboran ninyo? Si speaker? Or si commander? meron kayong ano, pinapaboran. Ngayon, advice ko lang dun sa mga vlogger, hinay-hinay lang. First and foremost, Pilipino kayo. Pilipino kayo. What you do matters, no? Kasi, pagka nagkawatak-watak tayo, and mano dun tayo papunta, as I will explain, ano, a little later, dun tayo papunta. So, okay na sana, Uniteam. Uniteam, nanalo. Okay na eh. Pero biglang, ano ito, naging speaker si Pinsan. Tapos nun, biglang tinanggal si GMA as deputy speaker. Tapos nun, ini-ease out eh. Yun yung dating. And then, meron pang mga ano, yung tungkol sa pera. Tungkol sa kanyang intelligence fund. Yung gusto pa siya ngayon kasuhan sa magkaroon ng impeachment dahil dun sa 11 days inubos yung ano confidential fund, etc. May kwento naman yun eh. Wala namang iniisip si Sara na mali siya kasi si BBM ang siyang nag-offer. So walang problema eh. Ba't nilalagyan ngayon ng problema? Nilalagyan ngayon ng mali siya. Binibigyan ng kahulugan. Tapos dinenay ng Congress yung pera niya. Ano sabi ni Sara? Inyo na yan. Ayaw ko. I-realign ko na lang sa ibang bagay na project ng DepEd. Shh, quiet. Uy, kami nga eh. Sorry ah. So, imbis na ma-realign, tinanggal eh. So, nagkakaroon ng mga signs na nagkakaroon ng lamat, no? Nagkakaroon ng lamat yung Uniteam. May mga may mga signs. For example, yung nagsalita si Sara ng tambaloslos. Sign yun eh. Ba't siya magsasalita ng ganun, tambaloslos? Ngayon ko na nga nadinig yung tambaloslos eh. Tambi. Tambi, tumbling ka na lang, tambaloslos. Ano bang salitang kanto yun? Ngayon ko lang nadinig yun eh, tambaloslos. No? Tapos na ina-ease out si Sara hanggang sa merong pang tungkol sa pistox. Yan, pistox na yan. Bakit magsasalita si Sara in public, in video, na urging the president to rethink yung pinirmahan niya na tungkol sa pistox. Na it's a deal with the devil. And then, ito ngayon yung Congress, ito ngayon yung support sila. And there's now, ang dami na may mga vlogger na binibira si Sara, na wala siyang alam, ayaw niya ng peace, etc. Bakit sila kailangan magano yung mga vlogger na tirahin? Mga hunghang. Binoto yan ng 32 million na tao, mas marami pa yung boto na nakuha kay BBM. Pares ko nga binoto yan eh. BBM, Sara, kasi naniwala ko sa Uniteam. Nasaan yung Uniteam ngayon? Nasaan yung Uniteam ba? Ba't ganyan na nangyayari? So, yun, nandun tayo ngayon. Nandun tayo. Tapos dinagdag pa yung franchise ng SMNI, tsaka si Celis, tsaka si Badoy. Kinulong. Nandun tayo. Yung tatay, ICC, na dati sinasabi ni BBM, hindi kinakailangan niya ICC. We have our own justice system. Let it work.
Hindi. They can come in, ICC, they can come in a debate or in an interview. Sinabi ni BBM, they can come in as tourists only. Pero bakit niya biglang ganun-ganon and then sinasabi, pag-aaralan. Okay? So, as things are unfolding, nakikita, parang tama yung tatay sinasabi na weak leader si BBM. Pero in spite of that statement nung tatay, yung anak stuck by BBM. Stuck with BBM. Hindi pa nga siya nagde-decide na wala pang kumpanya nun Pwede pang mag-file. Hinahabol nga nung tatay na mag-file kang president Anyway. So, magulo na Pilipinas. Ginugulo pa ngayon ng mga vlogger. Kagaya ko. Ginugulo. Pero sana, ang prayer ko ay hindi kayo magulo. Sana at malinawan kayo. No? Huwag kayo basta-basta naniniwala sa mga vlogger ng basta-basta. You have to... Pagdasal niya, magkaroon kayong discernment kung sino yung tama, sino yung mali, ganun ba. Okay. Ngayon, ano yung issue? Ang issue is yung statement na 1.8 billion na travel expense. Tama naman Tanong kahit panoorin nyo ng 100 beses o 1 beses lang, hindi magbabago yung statement na yon, yung question na yon. 100 man na beses, 12 beses, o kaya 1,000,000 na beses nyo pakinggan, on video yon, it was posed as a question. Which means, ina-address yun sa Congress, pakisagot ninyo kasi may nagtatanong. Hindi, you made an issue out of it, ngayon nakakulong yung tao. Tapos, hinayupak siyang Congress, gusto pang tanggalan ng franchise. Sige lang, tuloy nyo. Pagka may nangyari doon sa dalawa, mamatayan dahil doon sa hunger strike nila, goodbye Congress. Goodbye Congress. Pagka yung Supreme Court kinampihan yung dalawa at nagkaroon kunyari ng appeal, nagkaroon ng anong tawag doon? Remedy, no? Nagkaroon ng remedy. Tumulong kunyari sila Spock sa Roque o kaya yung attorney na isa. Panelo, yun. Okay di si Panelo, o magtulungan sila, or kung sino man. Maraming alay sa attorney. At saka pag-explain ni Trixie Cruz, no? Okay din si Trixie. Galing din si Trixie. Hindi ko nakakita si Tingking Punoy kung saan siya Pero, nag-aaral busy yung tao. Pero kung titignan ninyo, pagka nagkaroon ng remedy at kinatigan ng Supreme Court, yung dalawa, at dinirect ang Congress na pakawalan ninyo, goodbye Congress. How can you recover from that? So, ang Congress ang advice ko, pakawalan nyo ngayon. Pakawalan nyo na. Bago kayo totaling masira. Explain ko further Yung ginawa ninyo, hindi natutuwa ang tao. Akala nyo masaya ang tao. Akala ninyo, nag-awi ng buhok. Akala ninyo, nagtutuwa yung tao sa inyo? Hindi natutuwa ang tao. Nabubuwisit sa Congress. Naiinis sa Congress. Bakit? Paano? Mali naman talaga yung ginawa ninyo Abuse of authority ang tawag doon. Abuse. Abuso. Sabi ko nga ang boto ba ninyo ilan? Ilan ba mga boto ninyo? 86,000, 85,000, mga 70,000. Kasi kung marami kayong magkakalaban, di mga ganun ang boto mo. Congressman ka na. Kung party list ka, 100,000, mga ganun, 150. Tapos bibirayin niyo titirahin niyo si BP, 32 million votes. Good luck sa inyo. Good luck. Okay, yung Congress, mali yung ginagawa ninyo. The earlier you accept na mali yung ginawa ninyo, you release
For example, you release yung dalawa na nag-hunger strike ngayon, the better for you. At mag-sorry kayo. Okay, we have decided that we have overstepped our bounds. We are releasing you. Tapos, ang kwento, na-check yung downtrend ng administration. Downtrend ng administration. I'm telling you guys, Congress, dinadamay ninyo, mahatak pababa ang BBM administration dahil sa kapalpakan ninyo. Before you know it, baka mamaya, dahil sa ginagawa ninyong kagaguhan, mawala kayong lahat. It's not a threat, it's an analysis. Ha? Wala akong pakialam kung ano sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, tinutulungan ko kayo, Congress of the Republic of the Philippines, baka mapika nga yung ali, as I said in the last vlog, mapika yung ali, and then one of these days, mag-rally yung mga tao sa inis sa inyo, and you made heroes out of Badoy, Dr. Badoy and Caselis, o Ka-Eric. You made heroes out of them, and then you inspired the Filipino people to polarize, and then you contributed to the break up, hindi lang crack, break up of the unit team. Pagka nag-break up ang unit team, good luck, BBM. Yung Congress, dadamay yung judiciary, kung hindi kinampihan ng judiciary si Ka-Eric at si Badoy, kung hindi kinampihan, damay ang judiciary, mawawala ng imahe, mawawala ng image sa Filipino people, because yung pangatlo, nanonood yung taong bayan, nanonood, and it's the public perception ng mahirap kalaban. Yung Congress, pinakamatagal ninyo 3 taon, tapos kayo, matatandaan yung pangalan nyo, di na kayo boto di na kayo boboto. Kung iboboto man kayo ng inyong mga nabobolang tao, mapoprolong nyo lang yung agony, no? Pero udyukan nyo pa. Gawin nyo pa yung gusto nyong gawin. Maingay yung aso eh. Pigaro. Come here. Okay, maingay. Okay, thank you. So, pagka naudyukan si BP Sara, at ang taong bayan ang magpapasya, and it will be a situation that cannot be reversed. Good luck, Philippines. Good luck, Congress. Good luck, BBM. It's an analysis. Tingin ko, bilang na yung araw ng BBM administration. Ulitin ko, bilang na ang araw ng BBM administration kung hindi kikilos si BBM na ayusin lahat ito. Meron ng lamat Sinimulan kay GMA, sinimulan kay doon sa pera-pera yung budget na yan. Nagsalita si Tambaloslos, tapos noon meron pang peace talks, tapos yung ICC. Tapos ngayon gustong pang impeach si Sara. Pagka hindi kumilos si BBM, good luck BBM. Good luck BBM. Ay, nako, kayong mga nakapwesto at kayong mga nakapaligid sa presidente, hayok na hayok kayo. Lasing na lasing kayo sa kapangyarihan ninyo. It will be taken away from you one of these days. And if BBM does not stand up for the unity team, it all depends now on BBM and Sara. Ang masama dyan, kung ang taong bayan ang pubilos, that will put Sara in a position to stand up for the Filipino people. Yun ang nakakatakot. Kayong mga vlogger na against Sara, sige, udyukan nyo pa. Kasi tumatanggap naman kayo pera. Sige, tirahin nyo pa ng tirahin. Because habang tinitira nyo yung isa, parang boxing to habang binubugbog nyo, Fernando po, tumatapang at nagkakaroon ng kakampi. Ako. Si BBM, lalong nakikita ng tao, hindi nyo ba alam yung kayong mga vlogger, hindi nyo ba nakikita na
mentors niyang binibira si Sara, na-announce sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na talagang weak president si BBM. Kasi haba kayo tumitira ng ganyan, walang ginagawa si BBM. Kaya lalong nakikita ng tao na gagalvanize na nag-i-imprint sa utak ng mga tao. Talagang weak president tong gagong to binoto ko pa naman. And that's the dangerous part there, because yung 31 million na gaganong-ganon na bumoto kay BBM will start thinking, ano na kaya porsyento nun? Ilang percent ng 31 million ngayon ang sinasabi, disgruntled ako, disappointed ako, mali yung binoto ko, natanso ako. Alam niyo yung tanso? Natanso ako, expression ng nanay ko. Pagka may nagtitinda, pagka may nagtitinda ng ginto, sinasabi, ginto. Tapos yung palapege na ginto, brass, tanso. O yun, natanso ako. So, kunyari sinasabi ng BBM noon, sa kumpanya, ganito, ganyan, palakpakan yung mga tao. Nadala sila nung pangako, pero ngayon, yung 20 pesos sa bigas, wala pa. May smuggling pa rin. May korupsyon. May droga. Kaya nga ang sinasabi nung ngayon, nung 31 million, hindi natin alam kung ano yung percentage nun, disgruntled ako. Ang masasabi ko, with confidence, kami lang dito, ako mismo, yung asawa ko, ewan ko sa mami, disappointed kami. Yung mga kaibigan ko nakakausap, disappointed over BBM. Now, that is a lot. Yung mga kaibigan ko, para yung mga military disappointed, active, at saka retired, disappointed. Bago, meron pang mga ara. Sorry. Itong malikot ito, maingay. Maingay. Pilipitin mo. So, ang doon, disappointed ang mga tao. Meron yung mga ang awayan o yung disagreement among retired people, mga nagpe-pension, tsaka activist, yung pension nga bawasan mo yung pension, etc. So, may issue doon na BBM nagsalita pa na I'm willing to lose political capital. You don't say that. Political capital para ayusin to. You don't say that sa public. Pambira ka. Parang iniisip mo kasalanan pa ng mga military na mababawasan yung political capital mo, aayusin mo kasi, tapos para isettle lang yung problema. Hindi naman nila kinreate yung problema. Ang bira kayo. Kaya yun nga maraming disappointed. Now, how much of that 31 million ang disappointed kay BBM? Na hindi pa sila disappointed kay Sara. And pino-force ninyo yung issue, yung mga nakapaligid kay BBM, pino-force ninyo yung issue na magkagulo lalo. So, go ahead, Congress! Malaki problema ninyo. Kung hindi nyo nakikita yung problema ninyo, sinasabi ko yung problema ninyo. Kayong mga kamping-kampi kay BBM, kamping-kampi sa Congress, kay Tambaloslos, etc. Mag-isip-isip kayo. Because you hold power now. But sa tingin ko, next year, good luck sa inyo. Next year, yun yung aking prayer na lang dyan, wag sana. Kasi ang gulo Pero kung ma-force ang issue, dahil sa ang Congress natin lumalabas na masyadong mayabang, masyadong abusado, good luck sa inyo. And if you will not do something about it and you will continue to pursue your overkill, your quest for power, your abuse of power, mawawala kayong lahat. Ma-abolish kayo. Because ang tingin ko dyan, wala akong source ang source ko, utak ko ang tingin ko dyan, ma-force
ang situation such that the people will react, si Sara will continue to be loyal to BBM, but the circumstances will develop in such a way yung people ang kikilos, and then Sara will have to decide. Now, kung may lamat at kung merong mga gago na pinush away si Sara at kasi pinapaano nila yung agenda nila, yun yung pinaperso nila, yung kanya-kanya nilang interest. At si BBM ay walang ginagawa at hinahayaan niya yung mga nakapaligid sa kanya kasi meron silang pinangahawakan laban kay BBM, kaya para siyang kuting na yung tigre naging kuting. Ay, good luck kasi kikilos ang taong bayan. Hawak ba ni BBM yung armed forces? Tanong nyo kay Browner. Met, nagjo-joke lang ako. Hawak ko, baka palitan ka bigla. Professional ang armed forces, no? Ang tingin niyo, hawak niya ang armed forces. Ganun din ang tingin nun, ERAP eh. Hawak niya si Reyes eh, siya nag-appoint eh. Biglang nag-people power, tinanggal si ERAP eh, no? Pati si Lacson eh, no? Biglang boom, wala eh. Nag-180 yung mga inappoint niya eh, tanggal si ERAP eh. Because they decided based on what was the given situation. You do not force the armed forces also to make a decision. We are in dangerous times, mga Pilipino. Kaya, ano tayo, ingat-ingat. Ngayon, kung hindi nyo nakikita yung nakikita ko, good luck sa inyo. Sinasabihan ko na kayo. Ang remedy dyan, BBM, pinsan mo naman si Speaker, ano? Sabi mo, immediately release Celis and Badoy. Huwag nyo nang paabutin na yung korte ang magsabi sa Congress, i-release si Badoy because doon pa lang yari ang Congress. Tanggal ang image niya. Allow the institution to rectify itself because of this stupid congressmen. This hallucinating congressmen. Mga drunk congressmen. Hayaan mo, because Mr. President, BBM, binoto kita, no? I still expect na you will be able to survive your presidency. And I want you to finish your presidency and prove to the world na you're capable. When I made the choice na iboto kita, BBM, is because sa lahat ng candidates, ikaw ang pinaka-okay para sa akin. Ako lang naman yun eh. Ewan ko, wala pakialam sa boto na ibang tao. Pero para sa akin, I made that choice. Winay ko lahat eh. Kahit iboto ko kunyari si Lacson, matatalo rin eh. Sayang naman yung boto ko. Doon ako sa tingin ko na may redeeming factor. Gusto niya i-redeem yung Marcos family. Pero wala eh. Kung di ka kikilos, walang mangyayari. Nandun yung ate mo, tanungin mo. Tanungin mo yung ate mo. Nasa Senado siya eh. Tanungin mo yung allies mo. Pero pagka ganyan, hinahayaan mo yung mga kilos-kilos na paahas na kilos ng mga tao around you. Good luck. You will not finish your presidency. Yun yung mangyayari. Yun yung mangyayari because magugulat ka, biglang ayaw na sa'yo ni Sara pagka, parang parang ano yan, relationship ng ano di ba? Pagka yung lalaki na laman na may kabit, mahirap mahirap ayusin yung relationship. Magkaroon kayo, kunyari mag-sorry yung lalaki kay Mrs. Sabi, sorry ha, hindi na mangyayari ulit. O sige, pagbibigyan ka ni Mrs. Pagbigyan ka pa ni BP. Sasabihin sa'yo, pag sinabi mo, tumayo ka kunwari, nagdesisyon ka, bitawan mo lahat yan. Na si kabit, bitawan mo. May relation kami. Akala mo ba, ganon-ganon na lang? Hindi. It will take time to heal that.
Yung lamat. Kasi pag yung relationship, may lamat na, mag-ingat ka sa kinikilos mo. Eh kung naulit-ulit, goodbye. Goodbye. So, Mr. President, you better stand up as a president. In-involve mo yung tao maging vice president mo, tapos ngayon bitawan mo, yung para bang hinahayaan mo api-apihin kaliwa kanan. Number one, you speak. Huwag nyo nang gagaguhin yung BP. Sabihan mo, tawagin mo lahat ng vlogger na negative kay BP, patawag mo lahat yan at sabihin nyo, you shut up. Huwag na kayong magsalita ng ganyan kay BP. Ano ba agenda ninyo? Unity tayo eh. Ngayon, papakita nyo ganyan. Hindi eh. Kaya nagbe-break up yung unity kasi mismo si BBM nakikitaan ng lemya-lemya. Mr. President, nakikita na something's wrong with your leadership. Kasi yung leadership, merong commander sa military terms, may commander at merong next in command, yung deputy commander. Merong general, may colonel, may 3-star, may 2-star. Merong chief of staff, merong 3-star, vice chief of staff, deputy chief of staff. So, may commander at merong vice commander. May president of the republic, may vice president of the republic. If something happens to the president, the next guy takes over. Okay. That's why it is very important that the unit perceives that the commander is one in thinking with the vice commander, the vice president, and vice versa. Yung nakikita kayo ng tao, ano nangyayari dito? Unity pa naman to. Bakit nagsasalita yung presidente ng ceasefire? Tapos nagsasalita yung vice president ng ganon, na it's a deal with the devil, yung ceasefire, yung peace talks na yan. Ba't di kayo nag-usap? Yun ang mali. Something's wrong with that. And once you allow the unit to see na ganon, si commander at si vice commander hindi magkaganon, magkakaroon ng polarization that is dangerous to the unit because it will fail in accomplishing the mission. I'm trying to explain in military terms because it is mas madaling ma-explain. Kaya kami noon ni Bob De La Rea, for example, kami ni Bob, Deputy Brigade Commander, ako yung Brigade Commander, sinabi ko kay Bob, tayong dalawa, magsigawan tayo, mista. Magsigawan tayo. Ay, share ko sa inyo. Hindi alam to ng iba kong mista mga mista, share ko rin. Nung kami na ni Bob, nasa colors pa lang kami, 3rd year kami, sinasabi ko na kay Bob, Bok, kung tayo man maging, brigade, kung tayo man ang maging first captain tsaka second captain, huwag tayo mag-aaway dun sa harap ng mga kadete. Okay? Kasi kung ako magiging first captain mo, ayaw ko na kukontrahin mo ko sa harapan ng cadet corps na 1,000 kadete. Huwag mo kukontrahin sa harap ng mga mista natin. Because that will show weakness on my part and that will show na ikaw, you're ready to take me on na pwede mo kong kontrahin lagi. And they will polarize with you. At yung iba kong loyal na mga mista o ibang loyal na commander, magano sa akin. That's why, never nilang makita na tayong dalawa nagkokontrahan. Tayong dalawa magkontrahan, magsuntukan tayo, okay lang. Tayo lang. Pero sa harapan nila, kahit fasad lang yon, wag tayo magkokontrahan. Yun yung sikreto namin ni Bob De La Rea. Sumalangit nawa. Kaya ang ganda ng pagkakadala namin sa Cadet Corps. Isa lang ang agenda. Isa lang ang dapat mangyari. Isa lang yung Yung kinukwento ko sa inyo na ayaw ni Bob De La Rea na matuloy yung silent drill, wala nang oras, etc. etc. Nagagalit ako doon. Pero kami-kami lang yon kasama yung brigade. Kami-kami. Kasi I allowed that na tinatanong ko. The same way na dapat si BBM, tanungin niya si Sara as the BP. Hindi yung mga putragis na mga mga minister mo, yung mga
mga sekretary mo at yung iyong mga advisor. Tama ba yung pistok? Hindi. Ang dapat mong tinanong si Sara. Parehas kayong elected, 31 million, 32 million votes. Parehas kayo. Next in command mo, tanungin mo. Kasi yung next in command mo, hindi naniniwala. Sa ginagawa mo, ngayon, nagsalita in public. Yun yung mali. Makikita ngayon ng mga Pilipino at lalo na yung mga Pilipino na may agenda, either or, BBM or Sara, or may sariling ambisyon, I will go into that. May sariling ambisyon, nakikita nila something's wrong dito sa unity team. May fracture, mayroon ng crack. You call it what you want. Kaya tatanungin ko lagi si Bob Pagka hindi kaya ni Bob magdesisyon, kasi pagka sinasabi, palagay mo, ikaw, kung ano sa tingin mo. Ayoko nang ganun, kontrahin mo ko. Habang tinatanong ko kung ano ang palagay mo, ibig sabihin, I'm open to discussion. I'm open to suggestion. Pag tinanong ko yung brigade staff ko, yun yung cabinet na for all you care now, sabihin yung kay BBM. Pag tinanong mo yung cabinet mo, you're open to suggestion. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin. Because when I decide, I expect everyone to follow that decision. Because alam niyo yung proseso, nagtanungan tayo, tinanong ko kayo yung opinion, and then winay ko kung ano yung mas mabigat, kung ano yung mas tama. Sabihin ko pa nga, maganda yung point mo Tama yung iniisip mo sino ko kontra sa point niya? Sa point ni BP, sino ko kontra? Wala. So, i-adapt natin yung kay BP. Ganoon, nag-usap kayo. Pero ang pinapakita nyo ngayon, BBM, Administration Marcos, hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo nag-uusap, kitang-kita Because the Vice President has to speak in public, urging you to change your mind. Which means hindi siya nakonsulta. Vice President mo siya, next in command mo siya. Binoto siya ng 32 million. If there is anyone in this planet who can advise you, it is the Vice President. Why? Because mas marami pang ang boto yan kaysa sa boto mo. At naging presidente ka dahil sa kanya. So you might as well ask her opinion and listen to what she has to say. And equally give weight to what she has to say. Hindi Now the beans are out na spill May lamat, kitang-kita May lamat na. Kaya good luck. Good luck sa inyo. Kasi, hindi naman tulog yung taong bayan. Dagdagan pa ng Congress na hinahayaan yung pinsan mo, yung Speaker of the House na kayang-kayang kontrolin yung Congress naman. To what it will do, pero it is going the other way. May sariling agenda. Ano yun? Presidential ambition. Good luck sa inyong lahat because lahat yan connected. Pagka napikon to at pinasikat nyo, hindi kayo umayos, hindi magtatagal ang Marcos administration. Siguro next year, regime change. Siguro next year. Ikukulong nyo ako? Kasi nagsasabi ko na honest to goodness na aking assessment. I'm trying to save you guys. I'm trying to save you from your own stupid ways, no? Ayoko na magulong Pilipinas. Ayoko nang ganyan At ayokong ilagay ninyo ang AFP into a position that it has to decide. Ayokong ilagay ninyo yung armed forces in a quandary. Ano ba tayo? Mahati ba tayo? At kasi pagka nahati yung armed forces, gera tayo. At pagka gera tayo, isipin ninyo who the US will stand for and who China will stand for. Uy, may mas malalim doon. Because, yun ba si Duterte? Yun yung nagpaibot sa China. Uy, yung tatay. Sino ba si Marcos? Yun yung bumalik sa US. So kung magiging pawn ang Pilipinas ng US-China rivalry dito sa Pacific,
good luck sa inyo. Now, if the armed forces will be divided, magkaroon tayo ng parang ng tokwa. Because of these politicians na pati itong mga vlogger na may kanya-kanyang mga agenda, mga animal kayo. Ang advice ko sa armed forces, huwag kayong kumampi kahit kanino. Na, not US, not China, not BBM, not Sara, Filipino people kayo. Mas maraming matitinong Pilipino. You make sure that the AFP, General Browner, you make sure that the AFP is united for the Filipino people. Padating yun padating na yung ano na yan, yung, kung hindi nyo nakikita, Intel guys, analysis, strategic in the strategic way of putting it, no? Konti na lang konti na lang. The condition is right. Weak leadership plus a strong political ambition plus injustice and injustice ng Congress plus yung ano ng mga tao, disappointment ng mga tao. These are pati pati yung leftist na nagpapapit sila, nagaano sila. These are all recipe for regime change. Grabe, no? And we're so close to that. We're so close. Pagka yung AFP hindi yan nakikita, lalo tayong one step closer. The only way it can be averted is yung regime change. The only way it can be averted is that BBM, you become presidentiable. Ipagtanggol mo si Sara. Kasi makikita doon na totoo yung unity team, hindi siya budol-budol. Nabudol-budol ang mga Pilipino, niloko mo yung mga Pilipino, babalik yung tiwala sa'yo. Pero, on probation ka, yun ang mangyayari. I'm sorry, BBM, I have to put it bluntly, dapat advisor mo ako, Dapat advisor mo ako, Kasi marami ko na-advise na that will save your government, Sayang kasi, you were given by the Filipino people a stamp of authority to redeem your family's name. Kaya ang taas ng disappointment level from the ground na yan. Mataas yung disappointment level. Kaya Mr. President, mag-agam-agam ka, mag-isip-isip ka. You stick with Sara. Wag mo nang isipin na pwedeng maging presidente si pinsan mo, si Tambi. Pwede siya maging presidente instead of Sara. No! You have to look at it. You have to make the statement na if ever there will be a next president, it will be Sara. Definitely. You give that statement and that will save you. Pero kung iwanan mo sa Ering gaganyan-ganyan, hindi ka makakatapos ng term mo. Sa totoo lang, hindi ka matatapos yung hanggang 2028, you will not last. Baka 2025, regime change na. Because sa nakikita ng mga tao ngayon, lalo na pagka tinuloy yung ICC na yan, nako, good luck sa'yo. Good luck, Mr. President. And you will put the armed forces in a tight spot. Saan kakatig yung armed forces? Ngayon nga ang armed forces, I will speak for the armed forces, kahit i-discredit nila ako. Ang armed forces, mas kakampi pa kay Sara ngayon. Kasi, ba't ka makipag-ceasefire? Wala nang lakas yung si PNP-NDF. Bakit bibigyan nyo ng importansya? Natalo na nga Tapos, from a position of strength, you will go down to a position of weakness and then bibigyan mo ng halaga ang mga hinayupak na yan. Tapos sasabihin, may mga baloni pang sasabihin na give peace a chance. Loko!
Ano nangyari noon dun sa sa Kalanur Miswari? Give peace a chance, give peace a chance. Lagi namang ganun, every regime, ganun. Ano nangyari? Nagpalakas lang. Nung panahon ni Cory, ano nangyari? Peace, peace talks, and then lumakas. Naging pagdating kay Ramos, ang inabutan na mga 25,000 na armed regulars na yung mga kalaban. Kaya nga wala na. Tama si BP Sara, and I am stating on record that I support BP Sara doon sa statement niya. Kayong mga hindi pa lumalaban, gagayahin ko yung linya ni Congressman ako. Mas malaki ang pinuwis namin. Sir, sorry wag kang ganon sa Congress. O national TV ka, ganon ka. Yung tapos na Bakit bibigyan mo pa ng importansya on the premise that they will give up the armed conflict? Anong armed conflict? Tapos na nga sila Bibigyan mo ng importansya. Terrorist group nga yan. Tingnan yung ginawa ng Israel. US, Israel, allies. Pumayag sila sa ceasefire. Ano ngayon? Binobombangin ng Israel ng Hamas kasi nirarakit na naman. Nakapagpwesto na naman sila. That's stupidity. Ang dami-daming ceasefire na nangyari na eventually yung sinasabing, kunyari, yung sinasabi sa Congress na itong si BP Sara hindi alam yung ginagawa. Mga kayong hindi alam ang ginagawa, kayo mga stupido. Stupid, stupid, stupid. Tama si BP Sara. Take it from me. Tama si BP Sara. Huwag nyo nang bigyan niya ng pagkakataon na maka-reorganize. Niloloko lang kayo ng mga yan. Being a rebel is a choice. They were given the chance so many times, so many administrations, and what did they do? They killed a lot more Filipinos, a lot more soldiers. And if you do that, you continue with that, Mr. President, you are taking away the AFP support from you. Yun. Sorry pero yun yung at the back of the head. And then you are now forcing the AFP guys, active and retired, to take a side. In the first place, sabi ko sa iyo, yung commander at yung vice commander shouldn't be seen na nagko-contradict kayo. That's the essence of a command. Kayong dalawa are perceived as one. But if you allow that people perceive you na contradicting each other, that will breed opposition, and that you do not want to happen when you are engaged in combat or you are engaged in any mission. Important yung mission. And what is your mission, Mr. President? To bring the Philippines out of the mess we are in. What you're doing now is adding insult, adding injury to the mess that we are in. Lalo mong nilulubog ang Pilipinas. I'm sorry, pero yon. That's why magkaklamor yung tao na magkaroon ng regime change. Hindi mo ba nakikita? Kaya, hey guys, you have to stand up, Mr. President, and say, tigil kayong lahat. BP Sara is my Vice President hanggang matapos tong term ko, and she will be the next President. Ganun, hindi yung tayuan mo yung tao. Sa amin nga ni Bob De La Rey kung may additional, kung pwede nga, sabi ko nga kay Bob noon Bok, ano lang ako. Ito, hindi nyo alam to. Sinasabi ko nung kay Bob De La Rey, Bok, ano na ako? Ako na yung deputy, ikaw naman yung baron. Ikaw naman yung first captain. Para ma-feel mo yung weight, yung pressure ng command. Kasi iba yung deputy, pabanjing-banjing. Naman si Sara, pabanjing-banjing na si Sara ngayon Kasi hinintay mo lang na mapilayan yung presidente o kaya magkasakit yung COVID, wag sanang mamatay. Yung mga ganun ba? Hinintay mo lang kasi spare tire ka.
Yung mga deputy, laging pass on. Pagka nagsalita yung ipaparot mo lang yung command to the other commanders. Ganun lang naman eh. So, sabi ko sa kanya, ikaw na lang maging first captain. Para naman ayaw niya eh. Tapusin mo, Bok. Sabi niya ganon. Kaya magaling na mista si Bob de la Rhea. Tapusin mo. Yun ang sa akin. Kaya nga, si Sara, grabe loyalty niya kay BBM. Nakikita ko sa personality ni Sara. She stood by BBM in spite of the father saying na nagdudurog si BBM with cocaine, no? Na he's a weak leader. Sara stood by BBM. So, masakit para kay Sara na makita na yung kanyang presidente parang inabandon siya. At pagka dumating yan sa punto, huwag sanang paabutin sa punto na yon, na the people will clamor for regime change. Yun ang delikado. At yung armed forces will have to choose between defending BBM or defending Sara. Or, may or pa yun, defending the Filipino people. Because it is an armed forces for the Filipino people and not for any president, not any politician. So, yan ang So, anong remedy? Congress, Mr. President, direct Congress to shut up. I-release Huwag nyo nang hintayin yung korte. Huwag nyo nang hintayin yung The President can say through the speaker, tigil nyo na yan. Pare-pares tayong matatanggal sa pwesto pagka di nyo tinigil yan. Ganon. Dan yung reality, na-explain ko eh. For the past hour, na-explain ko. Kasi pag di nyo tinigil yan, madadamay ang lahat. Dahil sa kagaguhan ng Congress, madadamay lahat. Lahat kayo matatanggal sa pwesto. Kasi si Sara matakot kayo. May sariling utak at may sariling panahan. Yung sheriff sinusuntok niyan eh. Mas basaol yan to sa tatay. Kaya, maraming kakampi kay Sara. Yun yung delikado sa inyo. Okay? Kasi pag sinabi niyang pagka pumayag sa regime change at wala na, hindi na pwedeng bumalik do sa dati na unity at mag-break up na. Wala na, break na, divorce na. Ay, wala na. At ang opposition siya. At pagka naging opposition yan, good luck sa inyo. She will become the next leader of this country. It's a matter of time. The president can only, you have to correct it. You have to correct it. Kasi hindi. Damay-damay kayo. No, wag nyo na hintayin yung Supreme Court. Kasi pag hinintayin yung Supreme Court, either or talo kayo eh. Because yung perception ng tao mahirap kalaban. Mahirap kalaban yon. Pag yung 31 million voters mo na kinakapitalize na supporter mo, supporter din ni Sara yun eh. 32 million pa nga yun eh. So, yun ang doon Kaya you have to look at it na like yung sinasabi ko, the commander and the vice commander should be perceived as one to make the unit function. Kahit sa mo dalhin yung unit, kahit sa mo hindi pwedeng maglaban. Makita ng mga tao, naglalaban si General at si Colonel, naglalaban na ganyan sa harap-harapan. Yun yung nangyayari ngayon. May hinahayaan ni BBM na i-bring down yung vice president niya. Kasi meron siyang pinsan na gustong tumakbo ng presidente. So as early as now, birahin mo na yung contender for president, which is Sara. Ganun kitang-kita ng mga tao yun. Kahit hindi totoo yun, yun ang perception ng tao. Mahirap kalaban ang perception ng tao. Kaya ang tao pagka nag-perceive, wala ka ng pag-asa BBM. Wala kang pag-asa yung mga nasa paligid mo. You better pack up. We want regime change. Wala na din yun na makukorek yun. Kaya you have to become presidentiable. You have to stop that downward trend. That nosedive, you have to stop. You take control of your government, Mr. President. You take control.
Hilahin mo kasi mahirap nang hilahin yan. Nose dive ka na eh. Sabog ka. Maano ka. So, yun. Hanggang doon na lang muna ako. Maraming salamat. Meron pa ba akong dinasabi? Oh, bakit ang issue 1.8 billion? Bakit yung budget 2.66 billion 2023? Ang nagastos nyo 29 billion. Tapos ang question, bakit magbabudget pa kayo ng 1.66 billion for 2024 ang ginastos nyo lang 29 billion? Saan pupunta yung pera? So, something is wrong. Tama yung tanong ni Celis. Tama. Kaya nga, hindi nyo mahirap nyong kalabanin yung perception ng tao. Ngayon ang tao na hungry for answers. Ako mismo. Ako na nagtatanong sa inyo, Congress. Anong gagawin nyo doon sa pera? I-declare nyo bang savings yun? Paghahati-hatian nyo ba? Yun yung tanong. Explain to the Filipino people. You account it to the single centavo. Because kung hindi nyo kayang account, mga kawatan kayo. Sa totoo lang, mga kawatan kayo. Kaya dapat tanggalin kayo sa pwesto. Yun yung perception ng tao. Di ba? Kaya, kitang-kita eh. Bakit kayo nagko-contempt ng tao? Tanong lang yun eh. Masyado kayong manipis eh. Kaya good luck sa inyo. Pagka hindi nyo ayusin yan, you release Badoy, you release Celis, and then you apologize in public na we're very sorry for our